Ay, so what's good mga kabahaw? Ay, joke lang, ano lang. Just practicing my YouTube thumbnail or YouTube intro. So, for the figure of 5.28, find IO in the op-amp circuit. Ito na yung IO mo. Ay, ayun na. Joke lang. Ang gagawin natin is, ano siya, non-inverting siya. Why? Kasi, yung positive terminal mo doon sa voltage source is same lang din or nakatutok siya sa positive terminal ng operational amplifier mo. So, ang gagawin natin diyan is ganito. Just kahit ganito yung circuit, pwede natin siya i-redraw, okay? Pwede natin siya i-redraw ng ganito. Okay, so ano ayun. So, na-redraw na natin, di ba? So, etong circuit na to, ito yung equivalent circuit niya kapag ni-redraw na natin. Mukha na siyang, ano, 'di ba? Mukha na siyang kakilala, 'di ba? Ibig sabihin niyan, etong circuit na to is equal lang yan sa volt sa ano nga tawag nito? Equal lang siya sa non-inverting amplifier. Okay, so note tayo, nota na V plus is equals to V minus. Yung V plus natin is 10 volts kasi dun siya nakatutok sa V plus na node eh. So V plus natin is 10 volts. So ibig sabihin, kung V plus natin is 10 volts, dapat yung V minus din natin will be 10 volts. Kasi equal siya, 'di ba? So ganito na. Pwede na tayo mag-KCL yan. Or pwede tayo mag-KCL. Okay. Ito at saka ayan. Ito is ano to, pangalanan natin ng VO, node VO. Okay, so KCL at node V minus. Okay? So ground 0 minus V minus over 10 kilo ohms. Okay? Ayan. Over 10 kilo ohms equals V minus V sub O over 50 kilo ohms. Ito siya eh. Ito yung current na yun eh. Ito yun. Ito yun. So, let's multiply both sides by 50 kilo ohms. Okay? 50 kilo ohms. Ayan. Excuse me. Tanggal. Ito magiging 5 na lang yan. Kasi 50 divided by 10, 50,000 divided by 10,000. Cancel. So, 5 over 1 or 5 na lang yan. Okay. So, tara, ano yun na natin? Ayusin na natin. So, alam na natin na 0 na to, diba? So, hindi na natin siya i-include. So, 5 times V minus is equals to V minus O minus V sub O. Ayan. Excuse me. So, ano bang pwede natin gawin dito? Parang may napapansin ng mali ah. At lang. Okay, 50, 5 times 0, 0. 5 times, 5 times negative. Negative pala to, tama. Kalimutan ko yung ano na yun. Kasi, ano siya eh, 5 minus, 0 minus V siya, diba? Nung i-distribute natin ito, 5 times 0 will be 0, and 5 times negative V minus 1 is negative 5V minus. So, ang gagawin natin dyan is, add natin both sides by V minus. Yan, so, negative 5 V minus plus V minus minus subtractor ko, sorry. So magiging negative 6V minus yan equals to negative V sub O. Alam natin na yung V minus natin is equals lang sa V plus. Ano yung V plus? 10 volts. Ano yung V minus? 10 volts din. So negative 6 times 10 is equals to negative V sub O. Or negative 60 volts is equals to negative VO, or yung VO natin is negative 60. Pero, para mawala yung negative natin, kailangan natin siyang i-multiply or i-divide both sides by negative 1.
So, VO natin is 60 volts. Ayun yung voltage output ng ano na to, ng circuit na to. Pero, hindi lang basta-basta voltage output yung pinapahanap sa atin, right? Kundi yung I.O. So, paano natin hanapin yung I.O.? Yung I.O., nag-flow siya simula sa VO pababa ng ground or papunta na dumadaan din siya ng 20 kilo ohms. So, try natin. For I.O., I.O. is equals to VO over 20 kilo ohms. Okay, so 60 divided by 20,000. Okay, calculator. So, nabigyan tayo dito na ng current na 3 microamperes. I mean milliamperes. It's, ayun 6 divided by 20,000. 20,000, hindi yan 2,000. Will give us 0.003 or in notation, 3 milliamperes. So, ganun lang siya hanapin. Ganun lang hanapin yung I.O. natin sa circuit na to. Okay, so, ayun lang. Sana may matutunan kayo. Sana nag-gets nyo kahit papaano. Ganun lang siya kabilis at kabisek.